Well, in the series of videos naman that he had, it was more than 3 cases of unjust vexation. Meron pa siya yung mga motorsiklo, meron siya yung inalas sa matanda, meron siyang hinalikan na sa security guard. So if you look at the sum total of what he posted, it was really more than 3. Nagpas talaga siya sa 3. So yung mga minention na yun ni John Vic, yun. Okay, update tayo dito sa Russian vlogger na to, American Russian vlogger na ng tarantado, ng bastos sa mga kababayan nating Pilipino at kanyang ginawang content. No? So, ang update, yung pangalang kaso na final sa kanya is yung nasa BGC pa lang, yung nasa Taguig. Ngayon, yung mga pinakita ko sa iba kong content, no? Diyan sa content ko na yan, yung dati kong ginawa, ito. Ayan, ay hindi pa pala napafile. So ngayon may mga magpa-file pa at ilan dito yung mga nakita ninyo doon sa aking content na yan, yung matanda, no, yung nasagasaan niya ng paa, no, yung mga mention dito mamaya ni DILG Secretary Remulla na magsasampa pa ng kaso ngayon. Okay? Kasi ang kinaso pa lang sa kanya is yung nasa BGC. Dahil sa BGC pa lang, ang dami niya ng ginawang katarantaduhan. So ngayon, ang susunod na magkakaso ay yung mga minention ko. At panoorin nyo, yung video na yan, no? Yung content ko na yan, at makikita ninyo dyan kung kung yung mga minention ni John Vic Remulla. Okay? Na yung mga taong yun ay magsasampa ng kaso sa kanya. And may paglilinaw pa rito si Remulla na nag-a-attempt pa, no, na yung abogado. Well, lang ganun, abogado yun eh. Kahit na alam nilang mali, sila yung nakuhang abogado. So, sila yung tatayo. Di ba? Kaya lang kasi, ang masama dito, according kay Remulla, tinry nilang suhulan yung mga nagreklamong security guard. Okay? Kung ano po yung sinasabi ko sa inyo, panoorin po natin yung video na to. Ito po yung video nitong si Pitali at ng explanation, no, ni John Vic Remulla. Po sa amin na may bagong kaso daw po na i-file laban dito sa Russian vlogger. Sir, can you give us initial information regarding that, Secretary? Well, in the series of videos naman that he had, it was more than 3 cases of unjust vexation. Meron pa siya yung mga motorsiklo, meron siya yung inalas sa matanda, meron siyang hinalikan na sa security guard. So if you look at the sum total of what he posted, it was really more than 3. Nagpas talaga siya sa 3. So yung mga minention na yun ni John Vic, yun yung mga makikita nyo dito sa isa kong content na to. Yung nasagasa ang paa ng matanda, tapos yung motorsiklo na ginamit niya pang karera, no? Akala mo nakipagkarerahan, and yung binatilyo na gusto niyang kunin yung motor, no? At sinusuhulan niya pa ng $50. So yun po yung mga hindi nasama pala sa unang kaso. So these are the new cases na magpa-file at ididemanda siya. Naghahanda pa ang prosecution ng a couple of more cases para sa kanya. Okay po, pero hindi pa po tayo sure kung ano pong klase pa po ng mga complaints ang ipa-file, sir. They're just preparing additional cases, sir, to file. After investigation ng prosecution, may marami pang lumabas na ibang witness. So, ini-examine nila yung merits ng case at they're about to file it, I think. Copy po, Secretary. I interviewed the legal counsel of the vlogger po, Secretary, at sila po ay naghahain daw po ng petition for bail. Ano po reaction ng DILG dyan, sir? Dapat po ba nating payagan ang petition na ito? Personally, talagang hindi dapat. Pangalawa, dapat konsensya naman yung mga abogado niya. Sinusubukan na lang suhulan yung mga witness para mag-recant ng testimony nila. Tapos ngayon mag-petition for bail sila. Parang mali naman yata yan, di ba? They are duplicitous, they are malicious, and they are making a mockery of the law. No, actually, well, hindi natin masisisi kasi nga kinuha silang abogado, so they need to do everything para, di ba, manalo sa kaso. Kaya lang, di ba, may kumuha pang mga attorney. Kaya grabe naman kayo. Walang-wala na ba? Kaya kailangan... Pasensya na po doon sa tumayong attorney, no? Kasi hindi lang po basta-basta binastos yung mga kapwa natin Pilipino. Maigi sana kung nasa ibang bansa yan na ginawa nila yan mismong sa loob ng Pilipinas nangyari. Di ba? Dayuhan ka, bisita ka, tapos ganun mo tinarato yung mga tao doon sa bansang pinuntahan mo, binastos mo. Tapos ngayon
ipagtatanggol ng isang Pilipino attorney? 'Di ba? Hindi naman sa pag-aano sa attorney, no? Mahiya naman po sana tayo sa mismong bansa na natin. 'Di ba? Okay, tapos susuhulan nyo yung mga tumistigo para lang iurong yung kaso. Tapos ngayong hindi umubra, mag-propose kayo ng bail. Anong kasiguraduhan ninyo na hindi tatakas yan? Di ba? Sa tingin ninyo, hindi yan lalayas? O sige, sabihin na natin na nagawa ng whole departure order siya. Are you sure? Na alam nyo mismo, kayo mismo mga abogado, alam niyo kung anong klaseng batas meron tayo. Di ba? Let's be real, no? Maging totoo tayo, na ganun yung mangyayari. And yun na nga, konting kahihiyan naman sana sa mga kapwa natin Pilipino na binastos nito. Maigi sana kung basta lang binastos, minumura pa eh. Di ba? Tinatakot pa eh. Kalagitnaan ng biyahe ng isang jeep, pahihintuin mo para lang mag-video ka, mag-ala Spider-Man ka sa ibabaw ng jeep. Di po ba? So, matinding pambabastos yun. So, kaya sana, wag talagang payagan na makapagpiyansa yung kumag na yan at talagang makulong siya. Secretary, one last lang po ngayon. Reaction niyo po sa sinabi po ng legal counsel na nagbagong buhay na daw po ang Russian vlogger at humingi ng sorry sa lahat po ng kanyang mga naagrabyado sa kanyang mga posts. Go ahead. Well, I'm very happy for him. Parang naasar sa sagot si John Vic. Nagbago na raw yung Russian vlogger, no? So, Nagpas talaga siya. bumait na. Ganon. Kaya lang, kahit na. Ngayon lang yan. Ngayon lang yan kasi nandoon siya sa posisyon ngayon na talagang nakita niya kung anong merong kulungan ng Pilipinas. Kaya nagbabait-baitan lang. Kalokohan na bumait na yan. Hindi ka panipaniwala. Yan, nakikita nyo naman sa mga video niya. At maigi sana kung dito niya lang sa Pilipinas ginawa yan eh. Lahat ng bansang pinuntahan niya, ginawa niya ng ganyang content eh. Diba? Inaasar niya o iniinsulto niya yung mga taong nakatira doon sa bansang pinuntahan niya. Tapos ngayon, nagbabago. So, hindi lang yan ngayon nangyari na nambastos yan. Tapos, instantly magbabago ka dahil lang gusto mong makalabas. 2 buwan pa lang yan, Sulitin ninyo yung kung maximum. Na makulong yan. Hindi kailangan yan makalabas at makapangbastos uli. Babait lang ngayon yan, pero oras na yan makalaya at mawala dito sa Pilipinas, babalik yan. Content yan eh. Vlogger yan eh. Maigi kung magbago ng content yan. Yun po ay opinion ko lang, no? So, ano ba sa palagay ninyo? Payagan ba siya na magkapag-bail? Di ba? Para tumakas? No? O totoo bang siya ay nagbagong buhay na at mabait na, nakatulad ng sinasabi ng attorney niya? No? Hindi po ako against sa tumayong abogado dahil trabaho ninyo yan. Pero sana naman po, no? Binigyan nyo naman sana ng konting kahihiyan yung bansa natin sa inasal ng taong ito. Kung walang kumuhang attorney dyan, di problema niya yun. Problema niya yun. Ang sa akin dito, kababayan natin yung binastos sa mismong bayan natin, sa mismong bansa natin ng isang dayuhan. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat.